Narito ang nakakatakot na kwento tungkol sa isang babaeng nagmumulto sa rest house. Ang multo sa rest house. Isang lumang rest house sa Tagaytay. Gabi, umuulan ng malakas. Lira, isang babaeng multo, nasa edad 20s. Mark, isang lalaking bisita, nasa edad 30s. Sarah, kasintahan ni Mark, nasa edad 30s. Loob ng rest house, si Mark at Sarah ay nag-aayos ng kanilang mga gamit. Mukhang pagod sila sa biyahe. Sarah, sa wakas, nakarating din tayo. Ang tagal din ng biyahe mula Manila. Mark, oo nga, pero sulit naman. Tingnan mo ang view, ang ganda. Tumingin sa labas ng bintana. Sarah, yamakap kay Mark, salamat sa pagdala mo sa akin dito. Kailangan ko talaga ng break. Biglang may narinig silang kalustos. Mark, ano yun? Sarah, hindi ko alam. Baka daga lang. Mark, baka nga. Sige, magpahinga na tayo. Bukas na natin ayusin ang mga gamit natin. Hating gabi, si Mark ay gising pa at hindi makatulog. Narinig niya ulit ang kalustos, pero mas malakas ngayon. Mark, pambulong, Sarah, gising ka pa. Hindi sumagot si Sarah. Dahan-dahan na bumangon si Mark at lumabas ng kwarto. Nakita niya ang isang babae sa dulo ng hallway. Nakasuot ito ng puting damit at mahaba ang buhok na nagpapikit sa mukha. Mark, kinakabahan, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Dahan-dahan na nagangat ng ulo ang babae. Nakita ni Mark ang kanyang mukha. Puno ito ng dugo at galos. Lira, garalgal na boses, tulungan mo ako. Mark, napasigaw, Tumakbo si Mark pabalik sa kwarto. Sarah, naguguluhan, anong nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Mark, may multo sa labas. Nakita ko siya. Sarah, hindi naniniwala, multo. Mark, baka nananaginip ka lang. Mark, hindi ako nananaginip. Totoo ang nakita ko. Kinabukasan, si Mark at Sarah ay nag-aayos ng kanilang gamit para umalis. Sarah, sabi ko naman sa iyo na nananaginip ka lang eh. Wala namang multo dito. Mark, hindi ako nananaginip. Sigurado ako na may nakita ako. Biglang may kumatok sa pinto. Mark, sino yan? Binuksan ni Mark ang pinto. Nakita niya ang isang matandang lalaki. Mark, magandang araw po. May kailangan po ba kayo? Lalaki, ako si Mang Tonyo, ang caretaker ng rest house na ito. Kumusta ang pamamalagi ninyo dito? Mark, hindi po masyado maganda. Nakakita po ako ng multo kagabi. Mang Tonyo, nagulat, multo. Dito, Mark, opo, isang babae na puno ng dugo. Mang Tonyo, malungkot pa, si Lira. Sarah, sino po si Lira? Mang Tonyo, siya ang dating nakatira dito. Near 8 at pinatay siya ng isang lalaki. Simula noon, nagmumulto na siya dito. Humihingi siya ng hustisya. Mark, kaya pala. Sarah, nakakalungkot naman ang nangyari sa kanya. Mang Tonyo, sana matulungan ninyo siyang makamit ang hustisya. Isang linggo ang nakalipas. Si Mark at Sarah ay nasa Manila. Nag-iimbestiga sila tungkol sa kaso ni Lira. Sarah, Mark, may nakita akong article tungkol sa kaso ni Lira. Hindi pa nahuli ang suspect hanggang ngayon. Mark, kailangan natin siyang tulungan. Hindi pwede na makatakas ang gumawa nito sa kanya. Nagpatuloy sila sa pag-iimbestiga. Sa tulong ng mga pulis, natuntun nila ang suspect. Nahuli ito at nakulong. Bumalik si Mark at Sarah sa rest house sa Tagaytay. Gabi, tahimik. Mark, Lira, narito kami. Nahuli na namin ang gumawa sa inyo nito. Biglang lumitaw si Lira. Ngumiti siya kay Mark at Sarah. Lira, salamat. Sa wakas, nakamit ko na ang hustisya. Dahan-dahan na naglaho si Lira. Si Mark at Sarah ay nagyakapan. Sarah, sa wakas, nakapagpahinga na siya. Mark, oo. At alam kong babantayan niya tayo. Paki-subscribe, like and share, salamat.